Kaugnay pa rin ng hakbang kontra dengue sa Quezon City. Balikan natin ang kasama nating si Mariz Zubali. Mariz. Yes, Ivan, good morning. Narito pa rin po tayo ngayon sa Barangay San Isidro sa Galas, Quezon City na tinukoy po na isa sa may mga banta ng dengue. At sa nakikita ninyo sa aking likuran ngayong umaga ay sinimula na nga po rito ang second cycle ng Community Anti-Dengue Spraying. Sa pangunguna po yan ng Quezon City Health Department. As of July ay mayroon na pong naitalang 19 na dengue cases dito nga po sa kanilang lugar. At medyo lalayo tayo ng konti para magkarinigan tayo dahil sa mga sandali pong ito ay kakausapin po natin ang kanilang sanitation officer. Pero bago po niyan, ipakita ko lang po yung mga dala-dala po nilang yan na mga machine ay tinatawag na ultra-low volume misting machine na naglalabas ng usok at target po ng machine na ito na mapuksa yung mga adult mosquito, lalo na yung kanilang mga breeding sites. At mula July hanggang August, nakapag first and second cycle na nga po sila sa iba't ibang eskwelahan sa District 1 hanggang District 6, maging sa iba pang barangay tulad sa Barangay Payatas at Barangay Loyola Heights. At gaya nga po ng binanggit ko kanina mga kapuso, para sa karagdagang detalye ay makakausap po natin ang kinatawan po ng Quezon City Health Department, si Ma'am Almira Ramirez, ang Sanitation Inspector 3, at ang City Dengue Coordinator. Magandang umaga po, Ma'am Almira. Magandang umaga po. Alright, una po sa lahat, may nadagdag po ba sa kaso ng dengue dito po sa buong Quezon City? Yung 19 po ba saang areas lang to? Dito sa barangay o sa buong Quezon City ngayon? Actually, itong 19 na to, dito lang po yan sa barangay ng San Isidro Galas. San Isidro pa lang. So far po, bumaba naman po tayo ng 22% according sa surveillance po ng ating unit. Oo. So, from when po itong period na ito na bumaba siya? After po ba nang magsagawa tayo ng mga spraying na? Yes, ma'am. Okay. Kasi yung data natin is from January to July. Yun nga po, nagtumas po tayo compared sa last year. Pero this time po, since nag-spray po tayo, nagkakandak po tayo ng fogging, yun po, napababa po natin yung ating cases. Okay, that's good news. Pero ipaliwanag lang po natin sa mga kapuso po natin, gaano po ba kahalaga na talagang bigyang pansin natin itong dengue, no? Kasi parang paulit-ulit na naririnig natin, may sakit, pero minsan nababaliwala. Gaano po ba kalaking concern itong sakit na dengue? Napakalaki, ma'am, kasi actually ang dengue, ano yan all through the year siya. Hindi po siya yung seasonal lang sinasabi. So kahit po may iba tayong mga cases na nagaganap, dengue is andyan pa rin po. Pero detrimental po ba ito? Fatal po ba ang dengue? Posible po ba umabot sa kamatayan kapag talagang hindi masolusyonan o hindi talaga maagapan? Yes, ma'am. Maaari po siyang ikamatay ng isang dengue patient, lalo pa po kung hindi nila naagapan yan. Alright, so saan parte po ng Quezon City tayo magsasagawa nitong mga spraying natin? At safe po ba siya? Kapag halimbawa nakakalanghap tayo nung spray na yan, nakikita natin yung usok, okay lang po ba siya? Yes, apo. Actually, yung usok nyo po na nakikita, yun po yung sa mismo, sa motor na. Okay. Pero yung mismong mist niya, na tinatawag, yung fog, safe po naman siya sa human, kumaga minimal toxicity level po. Kasi po, meron po tayong sinusunod from DOH, saka sa World Health Organization regarding sa toxicity level ng chemical na dapat nating gamitin. So saan lugar pa po tayo mag-iikot para magsagawa ng spraying para masiguro po natin na lahat po ba ng mga may cases talagang iikutin natin? Masusuyod po ba natin lahat, ma'am? Bukod po dito, meron pa po tayo sa bandang iba-ibang street po yung, kasi kalat dito yung dengue cases po. So meron po tayo sa iba't ibang street now within this barangay. Alright, meron po ba kayong paalala sa ating mga kapuso na syempre, yung may mga, especially dun sa mga lugar na may mga cases pa rin ng dengue hanggang ngayon? Opo. So paalala po palagi sa mga kababayan natin, no, na sana po paigtingin po natin yung sinatawag na 5S ng kontra dengue para sa kabutihan din po natin to, lalo na sa mga bata na siyang malapit na nakakapitan ng sakit na dengue. Alright, maraming po salamat. Thank you po, Ma'am Almira Ramirez. Thank you Siya po ang Sanitation Inspector 3 at City Dengue Coordinator ng Quezon City Health Department. Magandang umaga po sa inyo and thank you po ulit. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.